Kahit magkaiba ang pinanigan nga ni Elkanah at nitong si Dea, ay hindi pa rin niya hinahayaan basta-basta. Nakuha pa rin ni Dea niligtas ang kanyang ada at iniwanan ito sa kagubatan kaysa hayaan itong masaktan ni Flamara. Alam niya kasi kung gaano kalaki ang galit ni Flamara pagdating kay Elkanah sapagkat siya nga ang pumatay sa ina niyang si Perena. At kahit nga naigigal trip pa siya nitong si Elkanah sapagkat malaki ang utang na loob nila kay Metena. Dahil kay Metena ay tinuruan nga sila makipaglaban at utang nila ang buhay nila kay Metena. Subalit ayon nga dito kay Dea, matagal siyang nanindihan kay Metena, kaya naman tingin niya ay bayad na siya sa kanyang pagkakautang kay Metena. Wala nang saysay para magsilbi pa sa kanya, lalo't nakikita nga niya kung gaano kasama itong si Metena. Marami na nga siyang nasaktan at napatay kaya hindi siya aanib sa masama. Napasigaw na lamang itong si Elkanah na napakalakas sapagkat wala na siyang magagawa upang pigilan pa ang kanyang anak na si Dea sapagkat nilisan na niya ang naturang lugar at iniwanan na nga siya sa sulok. Sa kabilang banda, nalaman ni Terah at nitong si Adamos na naroon pala sa loob ng palasyo ang hinahanap nilang ada nitong si Terah na ito nga si Danaya, kaya naman sila ay gagawa ng paraan kung paano makalapit sa naturang palasyo. Hangad ni Terah na makitang muli ang kanyang ina at gusto niya itong mailigtas mula sa mga kamay ni Metena sapagkat natitiyak niya na gagamitin ng kanyang ada laban sa kanya. Subalit hindi sila agad-agad makakapasok. Sa harapan pa lamang ng palasyo ay hinarang na agad sila ng mga tauhan nga nitong si Metena. Ngunit wala ring laban ang mga ito sapagkat may hawak na mga brilyante ang apat na sangre at natigil ang kanilang pagkikipaglaban matapos ngang marinig ni Terah ang malakas na alingaw-ngaw ng kanyang ina na humihingi ng tulong. Nagtatagumpay kaya si Terah sa kanyang plano na makuhang muli ang kanyang inang si Danaya o maiisan siya nitong si Metena.